Kung kailan ka tumigil na maghabol sa kanya, saka naman siya nagpapapansin sa'yo. Pamilyar ba sa'yo yang linya na yan, kapatid? Siguradong narinig mo na yan. Siguradong nabasa mo na yan sa Facebook, sa TikTok, sa kahit anong meme page. Pero pagdating sa totoong buhay mo, bakit parang baliktad? Bakit parang habang lumalapit ka, lalo silang lumalayo? Habang mas binibigay mo ang lahat, lalo kang nawawalan ng halaga sa mata niya? Tumigil ka muna sandali. Huwag mong i-skip to. Kasi kung ikaw yung lalaking pinagpalit, pinaiyak, ni-left on scene, o kaya naman nag-invest ng oras, pera, at puso pero ang natanggap mo lang ay, sorry, ayaw na kita, friends na lang tayo. Itong video na to ay para mismo sa'yo. Pero hindi ako gagawa ng pangakong magagawa kang playboy overnight. Hindi ako magtuturo ng pang-manipulate. Hindi ako magtuturo ng pang-gaslight. Dahil hindi yun ang stoic way. Sa susunod na 5 minuto, o baka mas matagal pa, ibabahagi ko sa iyo ang 5 stoic principles na matagal nang alam ng mga matatandang pilosopo tulad ni na Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca. At ang nakakatuwa pa, 2,000 years ago pa nila to isinulat, pero parang ginawa para sa iyo ngayon, para sa lalaking pagod na umiyak sa gabi, para sa lalaking gusto nang bumangon, para sa lalaking handa nang maging habulin hindi dahil gusto niyang panakita ng ulo ang iba, kundi dahil alam na niya ang totoong halaga niya bilang lalaki. Kaya kung handa ka na, umupo ka ng maayos, ilagay mo yung phone mo sa tabi at makinig ka ng maigi. Kasi itong isang video na to ay maaring magbago ng paraan mo ng pagtingin sa sarili mo habang buhay. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kapatid, tanungin kita, ilang beses ka nang naging option imbes na priority? Ilang beses ka nang nag-text ng good morning na hindi sinagot? Ilang beses ka nang naghintay ng reply na hindi dumating? Ilang beses mong nilibre, sinundo, hinatid, tinanggap kahit 3 AM ang tawag? Pero pagdating ng crunch time, siya pa yung nawala? Siya pa yung naghanap ng iba? Siya pa yung nagsabing hindi pa ako ready for commitment? Tapos after 2 weeks may bago ng karelasyon? Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung tinanggihan ka. Hindi yung pinili niya yung iba. Ang pinakamasakit, kapatid, ay yung naramdaman mong hindi ka sapat. Yung parang may kulang sa'yo. Yung parang kung mas pogi ka sana, kung mas mayaman ka sana, kung mas matangkad ka sana, kung mas magaling ka sanang mag-sweet talk, baka iba ang nangyari. At yan mismo ang problema. Marami sa atin mga kalalakihan ay lumaki sa maling kwento. Tinuruan tayo na kailangan nating pursue. Kailangan nating habulin. Kailangan tayong maging effort. Na kung mahal mo yung babae, ipakita mo. Ibigay mo lahat. Sagutin mo lahat ng tawag. Bilhin mo ang gusto niya. Hintayin mo kahit anong oras. Pero hindi sinabi sa atin na may limitasyon yun. Hindi sinabi sa atin na kapag sobra, nagiging desperate na. Hindi sinabi sa atin na kapag lagi kang available, nawawalan ka ng halaga. Hindi sinabi sa atin na ang babaeng interesado, hindi mo kailangang paghirapan ng husto. Siya mismo ang tutulong sa'yo. Kaya ito ang nangyayari. Sinusubukan mong maging perfect boyfriend kahit hindi ka pa boyfriend. Nagiging yes man ka, pumapayag ka sa lahat. Nagbabago ka ng personality mo depende sa gusto niya. Nagpapabagal ng hobbies mo. Nagsasakripisyo ng gym time, ng barkada time, ng oras para sa sarili mo. Tapos sa huli, pagod ka na, gastado na, nawala na ang dating ka, pero ayaw pa rin niya sa'yo. O mas masakit pa, ginamit ka lang niya habang inaayos niya ang buhay niya, tapos pag okay na siya, aalis na siya. At pagkatapos nun, ikaw yung maiiwan sa kwarto nakatitig sa kisame, tanong ng tanong sa sarili. Ano bang mali sa akin? Kapatid, walang mali sa'yo pero may mali sa sistemang sinusunod mo. At yun ang gusto kong ayusin sa video na to. Alam mo ba kung ano ang pinakamasaklap na part nito? Na habang ikaw ay nagmamahal ng mabuti, habang ikaw ay nagiging nice guy, habang ikaw ay gumagawa ng paraan para lang mapansin ka, may ibang lalaki na kasalukuyang kinakausap siya. Oo kapatid, habang ikaw ay nag-o-overthink kung ano ang sasabihin mo sa susunod mong text, may ibang lalaki diyan na hindi man lang siya tinetext, pero siya pa ang naghahanap. Masakit, no? Pero gising na tayo sa reality. Ang babaeng hinahabol-habol mo ng ilang buwan, ilang araw lang siguro ang inaabot bago niya naging kasintahan,
Yung kaklase niyang barkada ba niya noon? Ilan pa ba ang mga kwentong ganito ang narinig mo? Ilan pa ba ang kasintahan ng best friend mo na dating sa'yo naman talaga nakatutok? Ilang pa ba ang ex mong ngayon masaya na sa iba? Habang ikaw, nakahiga pa rin sa kama mo, niro-rotate pa rin ang mga memories nyo. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Kailan ka huling tumawa ng malakas? Kailan ka huling naglakad na nakataas ang ulo? Kailan ka huling naramdaman na proud ako sa sarili ko? Kailan ka huling gumising sa umaga na excited kang simula ng araw? Kung hindi mo maalala, kapatid, may problema na. At mas malala pa to. Nagsimula ka nang magsusumite ng mga exceptions. Nagsisinungaling ka na sa sarili mo. Sinasabi mong, okay lang, basta nandyan siya. Sinasabi mong, at least may kausap ako. Sinasabi mong, baka magbago rin. Sinasabi mong, baka mahalin din niya ako balang araw. Pero kapatid, kung kailangan mong hintayin na mahalin ka, hindi ka na niya mamahalin. Yan ang matinding katotohanang kinakatakutan ng maraming kalalakihan ngayon. Na ang pag-ibig ay hindi nahahabol, hindi namimilit, hindi nagsusumamo. Ang totoong pag-ibig, kapatid, ay nakikita, kinikilala, pinipili. At kung hindi ka pinipili, huwag ka na ring pumili. Pero hindi mo magawa, di ba? Kasi feeling mo kung bibitaw ka, wala na. Feeling mo kung tumigil ka sa paghabol, siya ay mawawala. Feeling mo kung magpakalakas ka, magiging masama ka. Mali. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan na niloloko mo sa sarili mo. At habang naniniwala ka dito, hindi ka aasenso. Hindi bilang lalaki, hindi bilang tao, at lalo na, hindi sa love life. Kaya ngayon, sa susunod na bahagi, sasabihin ko sa iyo ang 5 Stoic principles na magbabago ng laro. Hindi mga pick-up lines, hindi mga manipulation tactics, kundi mga principles na nagpabago sa buhay ng libu-libong lalaki na nauna sa iyo, mula sa mga emperador ng Roma hanggang sa mga modernong CEO na puro pinipila ang mga babae. Makinig ka ng mabuti. Tip number 1. Master yourself before you master any relationship. Ang Inner Citadel ni Marcus Aurelius, may kwento akong gusto ibahagi sa iyo. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Rome noong 161 AD hanggang 180 AD, ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan ng mundo. Imagine mo yon, one word lang niya, patay ka na. One decision niya, pwedeng magbago ang takbo ng history. Lahat ng babae sa Rome kaya niyang angkinin. Lahat ng kayamanan kaya niyang ariin. Lahat ng kasiyahan, pwede niyang kainin. Pero alam mo ba kung saan siya nagtutuon ng oras tuwing gabi? Sa sarili niya, sa paglaban sa sariling kahinaan, sa pag-unawa sa sariling emosyon, sa pagbuo ng tinatawag niyang Inner Citadel o sa Filipino, panloob na kuta. Isang mental fortress sa loob niya na walang sino man ang makakapasok, makakasira o makakapaglaba kung paano siya makakakilos. Isulat mo to, kapatid. Ang lalaking walang sariling kuta sa loob ay kuta ng bawat babaeng makakasalubong niya. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kung wala kang purpose sa buhay, magiging purpose mo yung babae. Kung wala kang passion, magiging passion mo yung babae. Kung wala kang career goals, magiging goal mo yung babae. At kapag yan nangyari, kapatid, ikaw ang nagiging kasalanan niya. Siya ang magiging sentro ng mundo mo. At walang babaeng gustong maging sentro ng mundo ng isang lalaki na wala namang sariling mundo. Naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Basahin mo ulit. Walang babaeng gustong maging sentro ng mundo ng isang lalaki na wala namang sariling mundo. Ang mga babae, by nature, ay hindi attracted sa attention. Ang mga babae ay attracted sa purpose. Kapag nakita nila ang isang lalaking may tinutumbok sa buhay, may pinagtutuunan ng oras, may mga pangarap na mas malalaki kaysa sa kanilang relasyon, yun ang kinakahibangan nila. Kaya nga pansinin mo, yung mga lalaking mahilig sa trabaho nila, yung mga gym rat na may discipline, yung mga entrepreneur na laging busy, mas madaling makakuha ng babae kaysa sa lalaking 24/7 available. Bakit? Kasi may kuta, may sariling mundo, hindi umaasa sa babae para mabuhay. Kaya ito ang first stoic tip mo. Bago ka maghanap ng babae, hanapin mo muna ang sarili mo. Tanungin mo sarili mo, ano ang meron ako na pwede kong ipagmalaki? May career ba ako na pinagsisikapan? May katawan ba akong inaalagaan? May kaisipan ba akong pinapayaman sa pamamagitan ng libro, podcast o bagong kaalaman? May hobby ba akong ginagawa para sa sarili ko?
at hindi para sa iba. Kung ang sagot ay wala sa mga tanong na yan, hindi babae ang kailangan mo. Sarili mo ang kailangan mo. Bumangon ka, mag-gym ka, magbasa ka, mag-learn ng bagong skill, mag-ipon ka, bumuo ka ng business o career na magiging ipinagmamalaki mo. Ayusin mo ang mental health mo, alagaan mo ang body mo, gawan mo ng paraan ang pangarap mo. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mo ang isang nakakatawang bagay. Bigla na lang may mga babaeng lalapit sa'yo na hindi mo na kailangang habulin, na siya mismo ang magkukusa. Bakit? Kasi may kuta ka na. At ang kutang iyan ay magnet ng tamang babae. Tip number 2, amor fati. Yakapin ang pagkawala, ang gintong turo ni Epictetus. May nabasa akong isang quote ni Epictetus na nag-iba ng pananaw ko sa buhay. Hindi ang mga bagay ang nakakasakit sa atin, kundi ang aming pananaw sa mga bagay. Epictetus, kapatid, ay naging alipin. O alipin. Bago siya naging isa sa pinakadakilang Stoic philosopher, siya ay sinasaktan, pinagmamalupit, at minsan pa nga ay binali ang binti niya ng amo niya. At alam mo ang ginawa niya? Tumawa. Sinabi niya lang sa amo niya, "Sabi ko na nga ba babali mo yan eh." Ano ang pinapakita nito sa'yo? Na ang sakit, kapatid, ay optional. Ang suffering ay isang choice. At karamihan sa mga lalaki ngayon, pinipili ang suffering dahil ayaw nilang tanggapin ang isang katotohanan na minsan, ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa'yo ay ang pagkawala ng isang taong akala mo ay para sa'yo. Alam kong masakit yan. Alam kong gusto mong gumanti. Alam kong gusto mong mag-reach out, mag-message, mag-one last try. Pero hindi, kapatid, hindi. Naririnig mo ba to? Hindi. May konseptong tinatawag na amor fati sa Stoic philosophy. Latin yan na ang ibig sabihin ay pagmamahal sa tadhana. Ang turo nito ay simple lang pero napakalalim. Lahat ng nangyayari sa'yo, mabuti o masama, ay dapat mong yakapin. Hindi mo dapat labanan. Hindi mo dapat kasuklaman. Kailangan mong sabihin sa sarili mo, ito ang dapat mangyari. Ito ay separado sa ikabubuti ko. At dito pumapasok ang pinakamakapangyarihang tip na ibibigay ko sa'yo. Kapag umalis ang isang tao, hayaan mo. Nabasa mo ng tama. Hayaan mo. Huwag kang magtanong ng bakit. Huwag kang mag-beg ng please stay. Huwag kang gumawa ng mga grand gesture para lang mabalik siya. Huwag kang manghabol sa airport, sa bus terminal, sa kahit anong klaseng paraisong teleserye na pinapanood mo. Kapag umalis siya, ang pinaka-stoic na ginagawa mo ay i-open mo ang pinto at sabihin, "Salamat sa pagdaan." Tatawa ka, magagalit ka? Iisipin mong hindi kaya yan. Kapatid, tandaan mo to. Ang taong dapat para sa'yo ay hindi mag-aalangan sa'yo. Hindi siya kakailanganing kumbinsihin. Hindi siya kailangang pigilan. Kung kailangan mong hawakan ang tao para mapanatili sa tabi mo, hindi niya talaga ginusto ang tabi mo simula pa lang. At ito ang magic part, kapag ginawa mo to, kapag tinanggap mo ang pagkawala ng walang drama, walang iyakan, walang pagtatanong, nagkaroon ka ng napakalakas na aura ng kalakasan. Ang mga babae, kapatid, ay very perceptive. Madaling nararamdaman kung yung lalaki ay kayang mabuhay kahit wala ako, o mamamatay to kapag iniwan ko. At tandaan mo to, ang babaeng nakita mong mamamatay, ang lalaki pag iniwan niya, ay siya rin ang babaeng mag-iiwan sa'yo unang-una. Kaya yakapin mo ang pagkawala, tanggapin mo ang rejection, gawin mong nutrisyon ang sakit. Gamitin mo yung pain para bumuo ng mas malakas na bersyon ng sarili mo. Kasi yung iniwan ka, may dahilan yan. Maaring hindi para sa'yo, maaring para sa kanyang sarili. Pero ang ikaw ay umalis sa kung anong nakatali sa'yo, ay oportunidad para sa isang bagong buhay na hindi mo pa naiisip na posible. Tip number 3, control ang iyong emosyon, lalo na ang iyong salita. Ang dakilang disiplina ni Seneca. Si Seneca, kapatid, ay isang napakayaman at napaka-powerful na senador sa Rome. Pero mas kilala siya sa pagiging guro ng disiplina, lalo na sa pagsasalita. May isinulat siyang libro na tinatawag na De Ira o On Anger. Sa librong yon, sinabi niya, ang galit ay panandali ang kabaliwan, kaya kailangan mong kontroling ito bago ito kumontrol sa'yo. At ito ang isa sa pinaka-underrated na stoic tips na kaya kong ibigay sa'yo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bisyo ng mga lalaking hindi habulin? Hindi ang pagiging pangit, hindi ang pagiging pobre, hindi ang pagiging mababa, kundi ang pagiging masyadong madalas magsalita. Ang lalaking hindi habulin, kapatid, ay yung lalaking nag-text ng good morning bago pa man gumising ang babae, nag-reply in seconds pag may nag-message, nagbibigay ng mahabang paliwanag kahit hindi naman kailangan, nagsasabi ng miss na kita, pagkatapos ng 2 oras lang na walang kausap,
Lahat ng iniisip, sinasabi agad. Lahat ng nararamdaman, binibigyan ng kuro-kuro. Puro ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Naiintindihan mo ba, kapatid? Ang sobrang pagsasalita, ang sobrang pagpapakita ng pag-ibig, ang sobrang pagiging open book ay nakakapatay ng atraksyon. Sabi nga ng mga matatandang pilosopo, mas malakas ang tahimik na lalaki kaysa sa maingay na lalaki. Kasi ang katahimikan, kapatid, ay nagpapakita ng kontrol. At ang kontrol ay attractive. Sobrang attractive. Ito ang rule na dapat mong sundin. 70% listen, 30% lang ang salita. Kapag nag-usap kayo, bigyan mo siya ng space na mag-share. Magtanong ka ng mga bagay na magpapaisip sa kanya. Huwag mong ikwento lahat ng buhay mo sa isang upuan. Huwag mong i-reveal lahat ng card mo sa unang date. Huwag mong gawing boring ang sarili mo dahil sinabi mo na lahat sa kanya. At ang pinaka-importante sa lahat, matutong mag-pause. Kapag nagtatanong siya ng bagay na hindi mo alam kung ano ang sasabihin, huwag kang magmadali. Huminga ka muna. Isipin mo muna. At saka ka magsalita. Hindi dahil gusto mong maging mysterious, kundi dahil ayaw mong magsalita ng hangin. Kapag may galit na dumarating sa'yo, halimbawa, nagdemand siya ng hindi dapat, o nagpakita ng red flag, huwag kang mag-react agad. Umatras ka muna. Huminga ka. At kapag kalmado ka na, saka ka magsalita. Ang galit, kapatid, ay pansamantalang kabaliwan nga tulad nga ng sabi ni Seneca, at ang lalaking nagsasalita. Habang galit ay lalaking pinagsisisihan niya ang mga sinabi niya pagkatapos ng isang oras. Pansinin mo ang mga lalaking pinipila ng babae. Yung mga tunay na habulin, hindi sila madaldal, mabusisi sila sa salita. Calm, cool, collected. Bawat salita ay may timbang. Bawat mirada ay may ibig sabihin. Kasi alam nila, ang pinakamalakas na paraan ng pagsasalita ay hindi pagsasalita. Ito ang third tip mo. Matutong tumahimik kahit may gustong sabihin. Huwag mong i-double text kung hindi niya sinasagot ang first mo. Huwag kang magmadaling mag-say na I love you kung hindi pa oras. Control your words, control your life. Tip number 4. Build your value before you demand value. Ang memento mori at ang agwat ng oras. May Latin phrase na matagal nang alam ng mga Stoic. Memento mori. Ang ibig sabihin nito ay tandaan mo mamamatay ka. Sounds dark, diba? Pero sa totoo lang, yan ang pinakaliberating na katotohanan sa mundo. Bawat umaga dapat mong sabihin sa sarili mo, isang araw na naman na konti. Isang araw nang bumabayba. Ang oras ko sa mundo ay may limitasyon. Kasi pag natanggap mo yan, kapatid, magbabago ang pagtingin mo sa lahat. Hindi mo na palalabasin ang oras mo sa walang kwentang paghabol sa babaeng hindi naman sigurado sa'yo. Hindi mo na sasayangin ang araw mo sa paghihintay ng reply. Hindi mo napapatagalin ang isang situationship na umiikot-ikot lang pero walang patutunguhan. Kasi pag natanggap mo na ang oras ay limitado, mas pipiliin mong paunlarin ang sarili mo kaysa manghingi ng atensyon sa mga taong hindi naman ayaw magbigay. Ngayon pumasok tayo sa meat ng tip na to. Alam mo ba kung bakit maraming lalaki ang hindi habulin? Hindi dahil pangit sila. Hindi dahil mahirap sila. Kundi dahil wala silang value na maiaalok maliban sa oras at atensyon. Nakakamumuhi marinig, di ba? Pero yun ang katotohanan. Kapag ang tanging maibibigay mo sa isang babae ay oras at pag-aalala, hindi ka magiging habulin. Bakit? Kasi ang oras at pag-aalala ay kayang ibigay ng kahit anong lalaki. Anong bago yon? Anong kakaiba yon? Ano ang magpapapansin sa iyo sa dagat ng mga lalaki na handa ring mag-alaga sa kanya? Wala. Kaya kailangan mong bumuo ng value. At ang value ay maraming klase. Pinansyal na value. Hindi ibig sabihin na kailangan ka ng bilyonaryo. Pero kailangan mong ipakita na may kapasidad ka para magpayaman kahit unti-unti. May ipon ka. May investment ka. May career o business na umuusad. Hindi ka palaging humihingi o umaasa. Pisikal na value. Ito ang pinaka-visible na value, kapatid. At ito ang pinakawalang dahilan para hindi ka paguliran. Mag-gym ka. Kumain ka ng tama, mag-martial arts ka, ayusin mo ang pananamit mo, magpagupit ka ng tama. Ang katawang inaalagaan ay nagsasabi sa mundo, ako responsable sa sarili ko. Intellectual na value, magbasa ka ng libro. Mag-aral ng kasaysayan, filosofiya, psikolohiya. Manood ng mga documentary. Matutong mag-usap tungkol sa mga bagay maliban sa showbiz at chismis. Maging isang lalaking kapag nakakausap mo, natututo ang kausap mo ng bago. Emotional na value.
Matutong maging stable. Huwag mong i-divine ang bawat araw mo sa kung ano ang mood mo. Maging taong pinagkakatiwalaan ng mga tao.